Hello, this is Kate Extreme Vlogging at for tonight ay pag-uusapan po natin ang mga vloggers po, okay, sa buong mundo, okay? So ito po ay reaction comment regarding po sa mga vloggers na gumagamit po ng mga content regarding po sa mga simpleng mamamayan. So ang ating title po ay Bakit Kinakasangkapan mga taong mamamayan para sa kanilang sariling kapakanan. Okay? Ito po ay paunawa, hindi po ginawa ang reaction comment para po siraan ng mga vloggers or yurakan po ang kanilang dignidad. Okay? Ito po ay opinion ni Kate Extreme Vlogging. Yes. Sa aking pag-oobserba po, yes, marami po sa atin kung bakit po sa mga vloggers, okay, let's say, we are a charity vlogger. Okay, naroon na po ako bilang charity vlogger. Okay, pinapakita niyo po kung sino po yung tinutulungan niyo, kung anong barangay po ang tinutulungan niyo, kung ano po ibinibigay niyo. Okay? So, nasa mga charity vlogger po ang pagpapakita na kung ano po ang itutulong sa ating kapwa kababayan o ang simpleng mamamayan po ng bansang Pilipinas. Ang hindi ko lang po magustuhan napupunta na po sa tinuturuan po ang mamamayan na maging mga tamad dahil po pinuprovide na nila ang mga bahay at whatsoever. Okay? So, sa aking opinion po, ang pinakamagandang itulong po natin sa ating kapwa mamamayan, bigyan nyo po ng puhunan para po magbukas po sila ng simpleng negosyo at para po pagtrabahuhan nila kung ano po ang kanilang magagawa tungkol po doon sa ibinigay nyo pong pangnegosyo. Okay? So sila po ay magbabanat ng buto para po sa pamumuhay nila or ikabubuhay nila. Hindi po sa tinuturuan po natin ang kapwa mamamayan natin Pilipino na maging paasa or maging tamad. Okay? So sa aking opinion po, madalas po ako nanonood ng mga charity vlogger. Okay? Okay ako sa mga charity vlogger, saludo tayo dyan. Ang hindi ko lang po magustuhan pati po yung kanilang mga pamumuhay, pati po yung kanilang mga routine, pati po yung kanilang mga love life, pati po yun ay sinasaklawan po nating mga vloggers. Okay? Hindi po kaya tama o tama po ba o hindi po ba kaya mali? Okay? So sa nakikita ko po ginagamit na po natin ang ating kapwa mamamayan sa ating pong content. Hindi po kaya tama yon? Hindi po kaya mali? Ano sa palagay nyo? Put your comments below po kung ano po ang inyong opinion tungkol po dito sa ating pinag-uusapan. Marami po tayong pwedeng gawing content. Okay? Hindi po yung nakatutok po ang isang channel sa pamumuhay ng mga tao, pati po ang kanilang mga history, pati po ang kanilang ano sa palagay ninyo guys and girls? Hindi ba kayo nakikialam sa kanilang buhay? Hindi ba kayo nakikialam sa kanilang buong pagkatao? Ano sa palagay nyo? Oo. Kasi kahit sila ay mga simpleng mamamayan, may mga sariling dignidad ang mga taong iyan. Hindi po natin kailangan na ilahad sila dito po sa YouTube or dito po sa ating platform. Okay? So marami pa rin sa ating mga mamamayan na ayaw talaga magpakuha ng pictures kasi ayaw nilang malathala ang mga mukha nila sa video o dito po sa ginagalawan natin. So kaya ko po ginawa ang reaction comments na ito ay para lang po ilabas ang saloobin or opinion. Sa nakikita po natin, ang laman po ng YouTube ay wala na pong iba, kundi po buhay ng mga simpleng mamamayan. Imbis po na matuto at maging kapakipakinabang po sa kanila, nagiging tamad po at paasa na lang sila dahil po sa dami ng tumutulong sa kanila. Tama po ba yun o mali? Okay? So, kung meron po kayong opinion, pakilagay po sa baba. Yes, pakisulat para po malaman natin. Kaya ko po in-open up ito
dahil almost, yes, I guess, last year ko pa pinag-iisipan para gawin ang content na ito. Dahil sa dami pong nakapaskil sa loob na YouTube channel. Okay? O, eto, sasabihin nila, wala akong pakialam o whatsoever. Hindi eh. Do you think ikaw pumunta ka sa bahay ko at sasabihin mo yung buong istorya ng buhay ko, ilalathala ko sa YouTube? Do you think, papayagan kita? Diba? Hindi. So, ganun po. Huwag po natin saklawan kung ano po ang desisyon ng bawat pamilya or kapwa nating Pilipinong mamamayan. Yes po. At hindi na po maganda. Sa aking palagay po, hindi na po maganda, hindi na po kaaya-aya. Okay? Ayan. Bigyan natin ng example po si Sir Pogong Biyahero. Yes. Pinapakita niya yung charity vlog niya, pagtulong sa kapwa. Opo, naroon na po kami lahat. Saludo kami. Pero yung saklawan mo ang buhay ng bawat tao at kunan mo ng video at istorya mo sa iyong channel, hindi naman po tama ata yan. Yes, so kailangan pa rin po natin ng paumanhin, kailangan pa rin po natin humingi sa kanila ng desisyon para po magamit natin ang kanilang sariling buhay. Ayan po, si Kate Extreme po, mapag-obserba. Yes, ako po ay nanunood sa lahat po na nagpa-vlog. Yes, at wala po ako sa araw-araw na tinitingnan, kundi bakit ganito ang laman ng YouTube? Panay buhay, panay kapakanan ng ibang tao. Oo. Payag ako na tulungan natin ang mga kapwa nating mamamayan na nasa kabundukan. Yes, saludo ako sa mga taong gumagawa niyan. Pero yung saklawan po natin, ang mga buhay, may buhay. Ginagawa po natin mga love team. Yes, pinapakita po natin sa buong mundo na ganito po. Yes, pati po yung mga ibang lahi, dinadala natin sa Pilipinas. Yes, para po gawin natin para saan? Gagawin mong proyekto para sa iyong content, ganun ba? Yes, itututok mo ang iyong camera para sa community na to? O dahil what? Di ba sarili mong kapakanan ang binabantayan mo? Di ba? Katulad yan, marami nakapasok sa ating bansa ng mga hindi naman citizen ng Pilipinas. Maraming nakapasok sa bansa natin, ng mga overstay, marami. Sino ba nagpasok ng mga lahat ng iyan? Okay, hindi po lahat ng bagay, nararapat. Kailangan po pag-isipan natin ng makailang beses bago po natin gawin. Okay? Sa dami po nating content creator sa Pilipinas. Ayan, si Boy First Time, saludo ako dyan. Kasi ang ipinapakita ni Boy First Time ay yung kanyang experience sa Nueva Vizcaya. Yeah? Ang pag-stay sa labas, pag-camping, pinapakita niya yung site ng Nueva Vizcaya, kung gaano kaganda, pinapakita niya kung paano makakarating. Yes, isang halimbawa si Boy First Time dahil po ang kanyang content, yes, ay talagang maganda at papanoorin po ng maraming tao. Katulad ni Maria Lasin, yes, from Siargao, yes. Hindi siya gumagamit ng maraming tao para lang sa kanyang content. All the time, nandoon siya sa kanyang palaisdaan. Oo. Ipinapakita ni Maria Lasin ang tunay na buhay, ang tunay na Pilipino. Ayan, saludo ako dyan. Yan. Isa pa si Ed Calawag, si Jay Costura. Yes. Natataon na mga tao talaga ang tinutulungan nila, kaya sila, ang mga kaharap nila ay mga common people at mga sikat na artista. Pero tayong mga vloggers, tandaan nyo guys and girls, isipin nyo muna ng ilang beses kung talagang gusto nyong i-content ang mga tao. Humingi muna po kayo ng permiso sa Tagalog. Humingi muna kayo ng permiso bago niyo po gamitin ang kanilang sariling buhay para po sa inyong channel. Okay?
So, wag po nating saklawan lahat na kahit hindi ka magpaalam o sige, kuha ka dito, kuha ka doon, isip-isipin po rin natin na dapat po yung kapakanan ng ibang tao. Kung nasa Amerika, sigurado nasuntok ka na. Okay? Kung nasa ibang bansa ka, kinuha mo siya ng video, baka nahablak ka. Okay? Marami pong do's and don'ts po dito sa ibang bansa. Hindi po basta-basta dito kinukunan ng mga tao para lang sa content. Hindi po pwedeng ganon. Okay? So marami po kami ritong limitasyon. Okay? So, si Kate Extreme Vlogging po ay, yes, Filipino citizen po ako. Okay? So, ayan. At ang binabalangkas ko po ay yung mga taong pong mapagsamantala. Pinagsasamantalahan ang mga taong mga normal, mga taong mamamayan, yung mga taong simple lamang, wala pong inisip at wala pong hiniling sa kanilang buhay, ay makakain lang ng 3 beses isang araw at makapag-aral ang kanilang mga anak. Hindi po nila inisip kung ano-ano pa. Okay? Dahil po, nakakasakit po ng damdamin na nakikita po natin na ang mga content po natin ay mukhang lumalampas ka na sa iyong bakod. Aba, hindi na po tama yan. Okay? Kung meron po kayong katanungan, ay pwede nyo po ilagay sa baba. At sa lahat po ng hindi pa nagsusubscribe, please subscribe to my channel para po sa mga bagong update at para po sa mga bagong news. Okay? So ito po ay reaction comment mula po kay Kate Extreme Vlogging. At ito po ay opinion ko lamang. Ako ay isang vlogger kaya alam ko po kung ano ang dapat kong gawin at kung hanggang saan lang po ako pwedeng gumalaw. Okay? Hindi ko po gagamitin ng mga taong yan para sa aking sariling kapakanan. Para sa aking viral videos, para sa aking sasahurin sa YouTube. Hindi ganon. Yes, hindi po ganon. So, kung talagang gusto mo, marami tayong rivalry dito sa YouTube channel. Marami. Sobrang dami. Gumawa ka ng content na kaaya-aya at ads-friendly. Okay? So, ang ibig sabihin nun, gumawa ka ng isang content na maraming manunood dahil sa ganda ng iyong content. Okay? Meron kang mapupulot na matututunan, meron kang mapupulot na ideya. Ayan. Ganon ang paggawa po ng content. Hindi ko po sinasabi sa mga YouTubers na etong gawin mo, etong gawin mo, etong gawin mo. O turuan ko sila whatsoever. May kanya-kanya po silang isip para po mag-isip ng panibagong content sa kanilang channel. Okay? So, isa pa yan ang ating YouTube Partner Program. Nagbibigay po sa atin ng kakayahan para po i-revise o pagandahin o ganito po. Binibigyan po tayo ng idea ng ating partner program. Okay? So, yun lang po ang ang aking opinion tungkol po sa mga pagbablog sa mga taong, mga mamamayang, simple at payak na mga Pilipino. Hindi po nakakatuwa. Hindi na po nakakatuwa. Hindi po nakakatuwa at hindi po masayang panoorin ang mga tao na ginagamit bilang content lang. Okay? So, ayan po. Babala po sa mga vloggers na alamin po natin sa isa't isa na dapat po kung gagamit tayo ng mga mamamayan, ito ay kapaki-pakinabang. Okay. Kung tutulong po tayo sa kapwa, bigyan po natin pang negosyo para po magtrabaho po sila at para po makaangat sila sa kanilang kinalalagyan. Hindi po tuturuan natin sila para maging tamad. Hindi po tuturuan natin sila para paasa lang. Hindi po natin tuturuan sila para maging pagong. Okay? So ayan po. At hanggang dito na lamang. Ito po si Kate Extreme Vlogging at magandang gabi sa inyo lahat. Ayan. Pagpalain po kayo ng may kapal.